The Agricultural Training Institute in Northern Mindanao is breaking barriers in public service, training, and extension work. As a capacity builder, knowledge bank, and catalyst, ADI leads a harmonized agriculture and fisheries extension system. Guided by the vision of Masaganang Bagong Pilipinas, ADI Northern Mindanao champions modernization and digitalization, expands market opportunities, and strengthens farm productivity through dynamic innovations and collaborative partnerships. Sa training, daghan kong nakatunan dito kay gitudlo gid nila kung unsaon ang pag-manage sa usa ka training, unsay mga pamaagi sa flow sa training, unsaon pag-conduct, then unsaon pag-manage sa mga behavior sa mga training participants. Through continuous training and hands-on learning, the Center empowers agricultural extension workers and farmers across Region 10, introducing updated and innovative production technologies in rice, corn, high-value crops, livestock, and coconut, aiming to expand capacities, improve practices, and boost farm productivity across the region. Isa sa focus sa corn program sa Region 10 mao ang pag-address sa decreasing corn producing sa region. Maayo gid ang among natun-an, na-apply na ako, labi na gid pag-apply na namo sa fertilizer, dako gid ang akong na harvest adto nga application sa among training. Karon niya na sad mi dinhi sa phase 3 kami na pud ang gapang tudlo. For 2025, ang focus sa ato ang High Value Crops Development Program is to strengthen the awareness and adoption of the integrated pest management and the good agricultural practices sa ato ang vegetables and sa ato ang mga high value crops farmers. Nakita na ko dito nga daghan dahil kayo ang mahimo sa ka-farmer sa pagsumpo sa mga piste sa ato mga tanom o kana na-try namo o karon sa akong plantation sa tomato, squash o other tagyon nga mga tanom, di ako nakasave sa chemicals. Pasabot mi nga ang mga chemicals dili dapat sagol-sagulon. Una nga karon akong gi-apply na sa akong uma karon, nakita na ko pod nga mayo pod ang resulta. Karong tuiga nagpadayon gihapon ang ato ang Swine Industry Recovery Project or ang SRIP. So kani siya is the continuation or to complement the INSPIRE program. Kaya nga itong INSPIRE program is nakapokus sa mga multiplier or mga breeders. So ang atong support niini is to train sa mga INSPIRE beneficiary, not only sa ATI but also sa ato ang regional field office. So nagtudlo tani og mga basic bigas boundary. Aside niya na partner gihapon nato ang RFO sa LEAD or Livestock Economic Enterprise Development Program. So ang province of Camiguin ay is recipient ni sa INSPIRE nga program sa through ETI katong 30 SAO level nga multiplier farm. Daghan pa mi og mga projects actually ang amuang ginakuan through sa DE nga LEAD program katong Livestock Economic Enterprise Development. So naay cattle multiplier farm nga ato ang gina-develop karon. So hopefully in the future with collaboration sa and partnership sa ATI sa Region 10, so daghan pa nga mga trainings ang atong i-conduct diri sa ato ang mga livestock and poultry farmers sa Camiguin. Dako kayo ang effort karon sa rice program. Recently, nag-conduct lang ta og integrated rice stock farming system training sa mga probinsya nga adunay dako nga potential nga pwede nato tagaan ani nga klase nga training. Ang mga local government units more responsive ani ato ang ginakandak na training. Kini sila nagahatag pod sa tuwa og dugang support ilabi na sa pagkandak sa ilang mga re-entry plan. Kaya aduna sila mga re-entry plan nga kinahanglan pod nila i-conduct. Ang rice duck farming makahatag og additional nga livelihood income sa to ang mga farmer labi na sa pagbalot pagbaligya sa balot o meat production sa duck.
Ang katong itik nga among ibuhi sa among rice na bag-ong gitanom, amo to siyang mapuslan pag mo kaon sila sa mga piste o ang sagbot pod ilang gakaunon og alcohol mo na minusan ang among gasto sa amo ang pag-uma sa basakan. Makalis kami sa pesticides na gamitan sa mga pangkaliton. Sa CFIDP, karon nga tuig no ang center focus on mga TOTs o mga series sa farmer level na training. Sa TOT, training obtainers, no? So sila gitagaan na itong pagtagad, no? Ano nga training tungod, aron nga mahimo silang mamaayon ng mga resource speaker. Sa pagkakaroon, nibanat mi, no? Pagkandak ng training ng coconut nursery management, agi pag-support, no? Sa expansion, coconut expansion, especially dito sa region 10, luag pa kayong area for coconut. Tagaan po itong pagtagad, no? Ang Coconut Farm Business School, Association ng Coconut Farm Business School, aron matudloan na to or mataga-guide na to ang mga coconut farmers nga mahimong negosyo nila ang pagpananom og lubi. I feel very indebted nga kinahanglan ako po ding i-share sa ubang mga farmers nga dapat ingon anion nato kay ang usa ka lubi mo baligya lang tag 15 to 17 samantalang naamanday pamaagi ana mo times 2 pa ang imong kita. Ato usab gi kabangan ang mga PGS groups nga ato nang na-train sa miaging mga tuig, no? Kay kini importante jud sa ilang grupo sama sa social preparation na diin importante aron mahimong mabungahon malambuon ang usa ka PGS group. After the training, naka-system organized sa Kamigan PGS group. Out ang group naka-identify ta og 4 PGS members na itong gitabangan nga ma-assist mag-cluster sila towards accreditation sa BAF. Kaming kamaagi sa PGS accreditation na himong affordable ang pagpa-certify sa ato ang mga organic practitioners nga labi na itong mga naglisod gid, no? And para mapatagaan pud og bili ang ilang mga kahago nga naggamit gid sila, no, sa organiko nga pamaagi. ADI Northern Mindanao empowers farmers through inclusive training. Change does not only grow in open fields. Even behind walls where freedom is confined, transformation can bloom. Through ADI's extension services, persons deprived of liberty are given the opportunity to learn, grow, and heal one plant at a time. Ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program or NUPAP, gisuportahan siya sa Region 10 pinaagi sa Go Urban Gardening, Making Food Available or GUGMA. Pinaagi ani nga program, ginatabangan pud nato ang atong mga clients nga naa sa urban and peri-urban areas. So with this program, bahala og limited ang imong space. Pwede tudloan gihapon ka nga pwede ka magtanom through mga hydroponic system, aquaponics, container gardening. So, ang atong partners aning sa NUPAP is of course ang DARFO 10. Sila pod ang dahatag og mga starter kits. Apil po sa atong mga partners aning NUPAP is ang local government unit pinaagi sa city and barangay and also ang DSWD. Kaya sila ang gatabang sa atoa para ma-implement og ayo ang training. Kani nga programa dili lang ni siya nila diri magamit sulod sa prisuhan kundi pud sa ilahang paglaya. Aside sa dako kay tabang sa mga goal which is ang ma-rehabilitate ang amoang clientele, matabang pud ni sa ilahang pamilya sa ilahang paglaya. And the heart of every Filipino farmer beats the hope of a better tomorrow. One where farming is easier, smarter, and more rewarding. Usa ko ka-graduate sa Digital Farmers Program sa Agricultural Training Institute. Napili ang alubihit sa usa ka area nga mahatagan aning Digital Farmers Program. Naata karon diri sa Binigwayan, ginutang Altubo Tipulunan Farmers Irrigators Association. Kani nga programa maayo kaayo para magpadayon ang atong farmers nga mahimong produktibo sa ilang pagpanguma o ang kani nga programa pod maghatag og bag-o nga mga technology sama sa agricultural drone and dapat pod maka-adapt ang atong mga farmers para mas gamay ang ilang cost sa pagpanguma o modako pod ang ilang kita. ADI Northern Mindanao educates farmers in the use of digital tools through the Digital Farmer Program, making farming not just modern but smart. Akong natun-an nga dako di ay kaayo may role as a youth nga
mag-guide sa amo ang parents about sa technology kay kabalo mi nga dili kayo hanas ang amo ang parents sa bag-o nga teknolohiya karon pinaagi sa Smart Agriculture Technologies. Imbes nga ang mga kabatan-unan nga sige na lang og ML or babad sa gadgets, magamit di ay ang smartphone para sa mga agricultural apps nga pwede nga mapahimuslan. Dako ang kalipay sa atong mga farmers nga natudluan sila paggamit sa mga agri-applications o social media marketing para mabaligya sa ilahang produkto. Dako na kong kalipay kay imbis na pala kami nga ang among produkto nga humay abi na di mahalin. So kami na dipo-dipo karon pag-deliver. We move toward an agriculture sector that is resilient, competitive, and future-ready. Conceptualized and launched during the height of the pandemic, this innovative series has stood the test of time. Now in its 6th season, it proudly holds the title as the longest-running agri-related video production among the 16 regional training centers nationwide. In partnership with the young farmers and regional experts, the podcast highlights emerging agricultural technologies, sharing valuable insights and inspiring stories. Building on this momentum, we proudly organized the very first Agri Ascenso sa Northman Forum and Expo at Robinson's Place, Iligan City. Gikan sa Provincial Agriculture Office sa Lanao del Norte, dako kay migpasalamat tungod kay nakapil kami sa Agri Ascenso sa Northmin. Tungod adto na promote namo ang among mga local products sa Lanao del Norte. This event was crafted with a clear purpose to empower our farmers, inspire the youth, and highlight breakthroughs in agri-innovations. In a world of constant change, one thing remains certain: no one thrives alone. Through strong partnerships, we bridge ideas and action. We unlock potential. Atong napili nga partner ang Green Minds Incorporated tungod sa ilahang buyback scheme. Kung diin, palito nila ang produkto sa ilahang na-train nga mga komunidad. Strengthen partnership with farm partners, government institutions such as Green Minds Incorporated to maximize and efficiently deliver extension services and training needs in the grassroots. In support of the Province-led Agriculture and Fisheries Extension System, or PAFES, the Agricultural Training Institute Regional Training Center 10 continues to empower extension workers across northern Mindanao. Sa goal sa PAFES, mao ang pagpalig-on sa kapasidad sa atong mga extension workers. Farmers, fishers, and extension workers, and even the marginalized sectors are not just beneficiaries. They are active partners in designing programs that empower, modernize, and connect them to opportunities. This year, ADI RTC 10 celebrated its 30th anniversary with a special focus on youth and innovation, partnering with Agri Kids and local schools. An activity designed to inspire curiosity and creativity in agriculture, cultivating the future of agriculture one young mind at a time. Our experience during Agri Kids, nakita na mo nga mga bata nag-enjoy, very knowledgeable para sa mga bata. Nakabalo sila sa ilahang buhaton sa mga agricultural nga mga activity. Another breakthrough is a K-pop in Agri, or Kabataang Pinoy's Opportunity in Agri, a collaboration with the 4-H Club and LGU Iligan City. The K-pop in Agri Forum successfully challenged stereotypes. It aims to inspire more young Filipinos to pursue agriculture as a noble, a modern, and rewarding career. Pinaagi po sa training sa ATI. Daghan ming nakatunan, daghan ang nakorek o amo kong napakita sa ilaha nga maayo gid kaayo nga naay saktong kaalam ang isa ka mag-uuma. Nahimo siyang kalambuan kay nag-double fold na among yield. From increasing and improving production to mechanization and climate-smart agriculture to digital farming and market access, our collaborations are grounded in the shared vision of a masaganang bagong Pilipinas. Naday pay chance ang atong mga farmer labi na diri sa probinsya nga makalingkawa sa kagutom o mga gastuan. Thank you. Salamat ATI. Salamat kayo sa ATI. Daghang salamat. Daghang salamat.